At ng pressure ay ngayon nasa Smart Omega. Kakaiba itong ating makikita, no? Assassin, Ling, Curtis Desnolan para dito kay Andorio. Parang gusto ni Andorio dito na bumalik na. No? Tapos na ako, tinesting namin yung Fred rin. Ngayon naman balik ulit tayo sa Assassin. Oh, tsaka dito, maganda yung ginagawa ng Aurora by the way na natatimingan nila si Ryota. So abangan natin kung paano naman babaguhin ni Atoy R ang kanyang ruta. Yeah, and napakaganda kasi ng naging game number 1 no, para sa Aurora. Again, si Setman na itong si Renny J na ngayon ay hawak ang show. Actually, natuwa nga ako napatayo ako kanina right after nung pick itong show. Isa to sa mga specialty talaga. Kung sinabi mo show, tatak talaga din ng Renny J. Oh, parang tanda ko, experience din siya doon. Show na yung ginagamit niya. So, alam niya yung klase ng show na aggressive, yung may killer instinct. Fish. Baka Renny J ko. Baka Renny J show. Baka Renny J show. Again, pero syempre, para dito naman sa Smart Omega, may concept dito po paano din. Dito go and first magkagad. Nakatayo din nga agad dito ng Aurora. Akala yata doon ni Andorio ng moment na walang ibang kasama. Si Yue gusto sana nila poke lang muna at pilitin na mapalayo para mauna yung Aurora doon sa lane na yun. Biglang nagkagulatan eh, no? Actually, si Chuck na nagamit niya rin yung kanyang revitalize para lang mailigtas itong si Andorio. Bilang assassin, mahirap ito kapag namatay ka agad sa early, di ba? Oo, sobrang crucial. Tsaka hindi ka pa naman nag-level, nag-level 4 na pala. Pero tingnan mo si Demon Kite is at level 5. So pag sinabing damage ng retry, mas mataas dito kay Demon Kite. May kalabangan talaga, no? Pero alam naman natin na kapag ganito may mga turtle fights, usually kapag nakalink ka, hindi ka talaga nagsisimula ng turtle. Pero na lang siguro kung na-take down yung kagad yung jump ng kabila. Pero so far, na hindi pa rin naman nagkakaroon ng malaking kalamangan dito ang Aurora, kailangan mo na lang dahil lalo na nakalink sila dito. Oh, ito na naman, maagang poke na naman ko dito para sa ating mga players. So ito na yung mga moment na unang turtle pa lang pero masakit na agad sa ulo. Okay. Bawal tumibok. Bawal tumibok. Hindi pwede naman. Okay. I mean, bawal tumibok. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Lahat ng titibok ay titibok. Lalo na nakakakabay ito yung tibok ng puso na magkabi ng kubunan nito. Ramdam natin. Pasok si Renny J. Grabe mga flicker na naman, pero pigilan doon. Pero naman na magpasok naman para kay Edward doon sa iba ng Arizona. Pero si Ukir, ang una makakakuha ng kill. Si Ukir dito magiging target nila si Chaco Blackmo. Hindi na naman sino kabayo. At dahil doon, ang naging casualty lang ay si Renny J. Pero si Yue hinahabol. Dito si Chaco. Unat nung kabayo. Kala ko kaya na rin. Yue na mapatumba yun. Pero ang dami nangyari. 1-for-1 lang ang naging kapayaran at palitan doon. Andorio Pilipinas breaker from Yue. Grabe na talaga. Tapang! Mainit ang dance floor. Para kay Yue na ba-flicker pa. Pero ibig sabihin nun, mahihirapan na si Andorio na sumilip dito sa may turtle. Oo, nakaabang sa kanya doon si Renny J. Kanina pa niya tinitignan na yun. Tinan mo Ang lalim, bes. si Renny J, napakalalim na dito. Ibig sabihin ito, yung confidence level ni Renny J, talagang all-time high. Oo, parang sabi niya, choke ko na to eh. Choke na to baka Renny J na to Miss niya daw gamitin yung choke. So ito yung mga kailangang isipin ngayon ng Omega kung saan mga galing ang ilang mga players ng Aurora. Nakuha ba? Nakuha! Ay! Oh my gosh! Anong tawag natin sa play na yun? Hindi yun likod gaming eh. Hindi basta hindi ko na rin ma-explain pero ang galing ng instinct dito ni Doming. Para bang may ano siya dun. May mata siya dun sa may purple ball Oo, parang nakita niyo ba yung pagkakakuha ng purple buff na yun? Very mindful, very classy, very demure. Ay, grabe Napagano naman lang yun. eh. Okay. Napasilip na bigla pero wait lang sa may middle lane gagamit lang dito ng konting zone ng side ng Omega. Pero hindi naman nila ipipilit na magkaroon ng team fight. Oo, ngayon atras ko na sila. Pero so far, so good para dito sa Rola 1K. Ang kanilang goal lead. Pero nakata nila yung top lane. Napa-out na rin. Ito si Joma, nakasilip lang si Renny J. Sobrang active ni Renny J dito. And kung titignan natin, hindi mo na pumunta sa ruta si Chaco doon sa mga set. Kasi di ba nabanggit niya doon sa interview, nabanan daw sila ng set. Ngayon, ang may set dito si Renny J, ang latag niya dito dito. Sayawan ang gusto niya. Oo nga eh. So, okay, si Renny J namataan na tumatakbo dito sa may taas. Nandun din si Yue. Grabe naman talaga yung mga poke na ginagawa. Kaya naman masisira na nga dito ng Aurora. Yung Torre sa itaas. Parang
walang magiging trade yung barangay. Okay, parang gusto ata nila din sa may bottom lane pero hindi nila alam. Ayun na, nakita na nila si Edward. Successful na pagbasag ng Torre. Doon sa may bandang itaas. Smart Omega, medyo struggling. Pagdating yun doon sa mga hanapan. And dito magaling. Itong mga players ng Aurora. Again, mga veterano na rin to. May mga experience na rin internationally. And let's see kung ano gawin. Ito na naman, okay. This time around naman, secure na ni Andorio yung kanyang purple buff. So, sakto-sakto dahil magkakaroon na rin na naman na magsiba ko ng Renegade, baka Renegade show! Pero makapag-figure out si Ubrino sa moment na yun. Ginamit na yung Bridget Glacier, pero shoot mo pa kay Renegade para makatakas. Meron din dash away para kay Doming at walang naging casualty para dito sa ating dalawang teams. Si Chaco nagre-ready. Nagamit na ibang mga skills, wala na yung door sprite pathway by the way. Wala na rin pero muso dito. At si Antonio kasi sila na nagkasublay mula kay Demon. Kahit at si Amon Aaron mabubuhay pa rin. Tapak mo nila Cyclone Eye. Pero sakto yung pag-responde ni Doming. Tano sana dun sa taas na basagin ni Jong. Buti na lang dumating si Doming dun. Kung nagkataon baka -1 na or napantay na dito ng Omega yung mga tower. So it's more of Aurora siguro na being prepared dun sa mga positioning din or pwede gawin ng Omega. But in terms of jungles, lamang ngayon si Demon Knight pagdating doon sa farm against Andorio. Ilang beses kasi kumbaga ilang beses nagulo kasi sa purple buff na nakagawan pa kanina ni Doming. Pero dito yung rundown mula sa Smart Omega, Chaco, and ang apat na members mula sa Smart Omega ay nandun sa may bandang ibaba. Ngayon naman sa itaas. Wala silang kamali-mali. Si Doming tumatrabaho na. Oo, parang ang hirap ngayon kung ikaw yung Smart Omega. Ano bang uunahin? Magkakaroon ng teamfight o dedepensahan? Yung mga Tore. Kasi pag gumawa sila ng teamfight, pwede bumabal dito. Players ng Aurora. Dito sa may bandang baba. Hindi ka na nga. Pero si Edward na makakulang at hindi na nga makakatakas pa. Pumasok na rin si Chong sa kanyang crazy duet. Pero may tanto sa face para kay Demon Knight. So ang casualty lang is gonna be Edward at hindi makakasira ng Tore Omega. Grabe yung depensa na pinapamalat dito ng Aurora. Alam nila na hindi na nila may limit na si Edward. Nagkatapos naman si Demon kahit doon. Pero meron na namang gagawin dito ang Smart Omega. Ako dito doon yung patalon sana against Renny J. Grabe. So naka-escape dito si Renny J. Cho. Ibang klase ang galawan dito ni Renny J. Feeling ko nga na-miss nga niya, no? Na-miss niya gumamit ng mga show. Again, napag-uusapan natin yung hitman and healman eh. Ngayon, setman siya dito at nakikita natin yung flexibility no, na magkabilang roamers na pinag-uusapan natin kanina. Pero nabanggit mo yung about sa positioning eh. Diba? Again, para sa both teams, isa to sa mga infinite keys to victory na kailangan nilang bantayan. And so far, para sa Aurora, nagiging matagumpay ito. Effective yung kanilang pagbantay at yung mga posisyon. Kasi sabihin natin nagbabantay, pero yung mas effective para sa kanila, depende doon sa kanilang hero composition. Speaking of pagbabantay na naman, si Edward ang unang makukuha. Pero si Renny J, kamunti ka na mag-set up ng play. Pinakita lang na nandito siya. At nakikita na nga natin ginamit na yung conceal. Mahabol ba? Mukhang hindi na napag-shoot po doon sa may bandang stone. Eh, yung Lord natin kalahati na yung buhay. Si Renny J, naghahanap ng sisipahin dito. Nasipa niya si Antonio! Pero napaganda magamit doon. Nakuha si Job sa may likod. Kailangan na yung busy doon si Dome makukuha niya. Renny J is down. At si Antonio, double kill na. Ako patay si Demon kaya dito. Apat na members mula sa Aurora tutumba. Ngayon pagkakataon na ng Smart Omega na makabawi kanina pa nila inaantay ang panahon na ito at ang panahon ng barangay, ng bagong barangay ay makikita na natin. Infinite skills and replay. Ito yung naganap eh. Ang ganda ng sipa ni Renny pero walang naging follow-up eh. Tsaka nakatakas pala si Atoy Arno moment na yun. So meron din isa pang taga-free hit niya. Tapos yung passive ni Okira. Alam mo, mahirap talaga kapag yung isang Aurora ay meron pang passive eh. Yung Pride of Ice, di ba? I mean, para ang hirap eh. Kumbaga may additional way ka, ay may additional window itong si Okir na makapagbitaw ng Frigid Laser, makapagbitaw ng mga pang-focus niya. And alam ko nag-heal pa yun eh, di ba? Kapag na-pop yung passive niya, di ba? So more on timings talaga. Wait lang. Parang napapaligid na lahat dito sa may bandang itaas. Ang habol ni Nice Loading! It's gonna be a shutdown para sa kanya. Pero nandun na din naman ang mga players ng Omega. So 1-for-1 trade doon sa moment na yun. Okay, patay si Antonio doon si Doming din. Kailangan dumipensa ng Aurora pero for sure ay hindi na nila mapoprotektahan yung Torre dun sa may bandang itaas. 10-minute mark ng laban na ito. Mahaba-haba pa naman para sa next objective. This is the Lord.
Pero ang ganda ng ginagawa ni Demon Knight. May tinatrabaho din siya dun sa may kabilang panig. Oh, kailangan niya din kasi talaga ng purple buff. So, dito sa ating game, so halos pantay lang din yung ating mga marksman. And for Omega, nag-aantay na pala sila ng isang mabilis na hit. Para yung kaya-chat mo kanina, at sila na ngayon lamang para sa ating game. Okay, hindi pa nga natin nakikita yung chuck attack di ba? Oh, wala bang chat attack eh. Wala pang chuck attack mamaya pa natin ata makikita yan Pero again, nakita na rin natin, natutukan din kanina itong si Okir, no, na may glowing wand kasabay nitong blood wings. Kaya yung extra shield kasi, yan yung maganda, no? And alam mo naman kapag wala kang pandash, wala kang pantakas, importante yun kasi mabilis lang naman mag-replenish yun Parang 6 seconds pag di ka tinatamaan, balik ka agad uli yung shield mo O kaya siguro parang okay lang sa kanya na siya yung mag-sitting game na rin minsan sa team fight. So ngayon para sa side ng Omega, nasira na nila lahat ng mga second tier turret against Aurora in the 11 minutes pa lang. Pero gano'n na agad yung kanilang nagawa against the other team. Now for Aurora naman, ang maganda doon is nakauna si Toming pala kanina sa taas. So at least yung minion wave, pwede na paangatin anytime. Oo, may si Chakto, nakasilip din. Nag-aantay siya. Available yung kanyang glorious pathway. Pero kasi nagmamatsyag na rin itong si Andorio. Kasi alam niya na any moment pwedeng maghanap itong si Demon Knight at pumunta doon sa purple buff. Kaya ang ginagawa ni Andorio, kapag nag-attempt naman ito si Demon Knight na umagaw ng purple, pwede niyang i-burst na mabilisan. So, tingnan natin kung sisilip pa at tinatry dito ng Aurora na sikuran ng purple buff si Demon Knight. Kung hindi na, narinig na naman natin yung conceal. Meron mga malalaking hero na tumatakbo. At nakita natin si Red Chain na nandito. So, even the players of Aurora ay nakaabang lang din sa kung ano nga ba talagang gustong gawin ng barangay. Ganda, no? Pinagay nila si Doming doon sa kabilang side. Doon sa may walang Lord, na lane, no? Again, ang mabilis na naman din makakabalik or makakapunta doon sa mga magiging team fight itong si Doming. Kaya lang hanggang hindi mo kasi nakikita yung kalaban, huwag kang magpapakita. Yan yung isa sa mga golden rule. Pero ngayon, unahin agad-agad ito, Naramdaman ko na saan si Edward at masusukit pa nga dito si Ruel. Ako pinipigilan na tumakas. Magkakaroon ng stun sa moment na yun. Jeet ko daw ginamit na rin ni Red J. Magkikikit out galing sa taas. Si Doming, ay hindi. Itutuloy niya yung pag-clear na minion wave pero hindi mo na nagpakita na siya. Alam na din, dito ng side ng Omega, na nandun siya sa itaas. Alam na, kailangang pupunta ni Joe, mapipilitan. Ito si Joe, pero si Babay! Hindi nakasipa si Rene J! Rene J is down, tinamaan ng Spirit Destruction na dito si Okira. Pero yun nga lang, delikado para pumasok dito kay Doming. Sinisimulan ngayon ng side ng Omega, yung Lord. Nakikita sa Ichaku at mukhang hindi na yata yung pilit dito ng side ng Aurora. Pero si Yume magkakaroon ng paggamit doon ng mga skills and Barangay Omega ang makakasecure ng Lord. Alam na nila kumbaga nakita na nila to nakita na namin game number 1 yung mga ganyang atake Demon Knight. Alam naman natin na isa talaga sa mga player na gumagamit ng assassin. Hindi pa uso yung mga assassin, gumagamit na ng assassin yan Kaya alam mong sobrang comfortable niya pagdating sa isang linya. Pero kasi kapag ang dami mga nakabarikada sa'yo, di ba, yung onward, yung earth shocker, at kaya naman yan, ang tagal ng duration niya. Ramdam na ramdam mo yung effects pa, nakitang-kita mo na tumatalon yung hero mo. Ito yung ating alert ngayon, pwede nga tumalon dito sa gitna ng Aurora. Pero tinatry mag-clear na minion wave, yung Demon Knight, nakasalubong niya si Andorio dun sa may pagbaba. Okay, naalalayan nila, may nagagawin siya. Dito, naku, nakita na nga kami, pero pumasok na! Pero ginamit doon yung with the crown. Si Edward ay pumunti ka na, pero seryoso makukuha nila. Nabaliktad pa nga dito na side ng Aurora. Pero itong tore ng Aurora ay masisira na ng Omega. Okay, tumumba sila dito. Yung sakot na rin ng mga folks mula kay Andorio. Mabilis na magtulaw doon sa earth. Pero si Renny sabi niya, hindi ko makaya. Kailangan may masipa ako. Makakasipa ba siya? Hindi! Nakasipa siya pero namatay din bigla. Oo, medyo napalalim lang din nung moment na yun. So para sa side ng Omega, pero sa tumuloy. Ito naman yung Glorious Pathway. Pero hindi mo na daw aatang, sabi ni Chaka. At si Edward! Sakto! Na
paglalandingan ng ice dito ni Okira. Nung nilamig bigla yung init na dala ni Edward dito sa laban na ito. Game number 1, nakita natin yung effectiveness ng isang edit mula kay Edward. Pero Smart Omega naman ang nagpapakita ngayon. Atoy R sabi niya, hindi ako nakapaglaro ng game 1 gusto ko maglaro ngayon. O kaya pala siya lagi na yung nakuuna para dito sa Omega. Ang ganda sana ng stand doon. Si Chong kamuti ka na. Pero walang tagahabol yata para sa Aurora. Walang flicker si Ren J. Pero Jones na bitaw. Biglang dumating. Dito si Demon Knight. Si Uwi makukuha na rin. Kailangan yung Doors para hindi nakasama yung mga biyego dito sa Omega. Kaya double kill na para dito kay Demon Knight. Make it a triple kill. Kung kanino kamaniak siya, aabutin pa ba ngayon si Antonio? Tatlo si Demon Knight dito pero ito sila gawin. Antonio with a kill. Shutdown para dito kay Antonio. Akala ko nakagili na yung Smiling Demon kaya lang hindi niya namalayan. Meron pala cover sa kanya. Grabe, mata sa mata, pangil sa pangil. Para dito sa ating dalawang junglers. At napaka-intense ng nangyayari ngayon. Akala natin si Demon kahit kanina nandito sa may bantang pwesto na to ng mapa. Pero biglang dumating doon sa may team fight ng Omega. Ramdam na ramdam yung mga fracture play mula dito kay Antonio. Kayang-kayang tumulang. Even Edward. Hindi kumbaga, wala nang pakialam doon sa passive Wala nang pakialam doon sa, ano yun yung passive ng isang, Teresla. Oo. Kahit yung unat, ay hindi na kinakaya, tumatagos na. So ngayon, si Singlet, ang ating game, Aurora ay sobrang napababa na yung gold. Pero as long as sila may hawak ng gold, actually, hindi na napapasok yung gold. Oo nga 16 minutes kasi parang nakita natin kanina na may Omega. Kasi sila ng Torre pero nagkaroon na ng play. Ito na naman nakikita lang natin yung kabayo. Kakaibang kalbaryo yata ito para kay Ren J. May makikita. Nakapag-figure out pa. Nagamit na dito yung mga skills at spells para sa Omega. At nakaabang si Doming dun sa may baba. Mag-lord ba dito ang Omega? Or magti-team fight ang Aurora? Si Demon kahit lalayo lang muna niya yung Lord. And nag-react na rin doon sa may top lane. Ito si Antonio. Pwede kang call nila dito kay Rush. Hindi makakabalik si Antonio dito. Ilalaban pa ng Smart Omega. Pasok na naman! Team fight yata sinasabi nila penalty zone. At si Yui na sa Lord spot with Demon Knight. Ang nakakasecure dito ng Lord. Si Antonio dadating na at sa mawala. Sinabi natin yung kabayo ay magkakaibang kalbaryo na dala. At kamuti ka na si Ren J. Ang nakuha lang dito sa Aurora ay si Edward. Napaganda na naging call ng Aurora doon. Alam nila na hindi kasing bilis ng league yung pagdating ni Antonio. Pero meron silang mga minions sa 4v5 to a numbers game. Lamang na lamang ang Smart Omega. Tingnan natin kung mahuhul ba to ng Aurora. Kamuti ka na ginamit yung Spear of Destruction. Si Yue kumuha na sarili niyang Glorious Pathway. At dito natin yung nagamit na Antonio kayo basic si Yue nga naman kukuha dito yung Okira. At si Ren J. Si Demon Knight. At si Doming na lang ang natitira para dumibet sa ikakat nga ni Demon Knight. Ikakat dito kasi masakit na yung mga paprihit ni Doming. Sa pupunta yung Lord, sa Naku pupunta. po! Sa pupunta yung Lord, Atras ako po! Abante! Atras Naku po! Abante! Saan na napunta yung Lord? Hinaharap natin ngayon kung saan napunta. Kailangan yung Tempest of Grace para clear yung minion wave. Okay, sa may bandang ibaba pala sa pupunta kasi naisama nila sa may bandang gitna ko. Nailapag Si na Job! rin yung Dory Spot. Si Joe may pinoprotektahan. Si Demon Knight, nakakaamoy ng Pero si dugo. Si Ren J. Demon Knight, nakakaamoy ng dugo. Si Ren J nandito rin. Grabe na bayelo dito ni Okira. Si Ren J kaya nakapigilan. Doon, yung setup play sana na gagawin ng Aurora. Grabe, daming nangyayari sa laban na ito. Again, this is the star match of the evening. Actually, this is week number 2. Kaya talaga mag-expect ka na all-out war. Bloodbath ang ating nakikita. Napaka-laki ng kalamangan ng Smart Omega in terms of kills. Pero kasi sa mga ganitong klaseng sitwasyon, 18-minute mark, pagandahan na lang ng setup Oo, ito. paganda. Si Uwe nga, nagiging high loss na rin eh. Oo, so parang bawal malito. Ay, nakaredy na siguro yung mga yung mga Sunday ngayon, Kuya Borito. Oo Bukas nga. may pasok na ulit. Sabagay. Tsaka, Paus na naman magre-report yung mga nanonood. okay, kakasigaw na. Tsaka maganda kasi, kumbaga ang habol dito ng mga audience ngayon, i-game number 3 yun na, i-game number 3. Kasi nga naman, medyo rush hour mo di ba? Oo, rush hour. Oo. Uwian ng mga Oo. family ngayon Naku, 8:39 na pala. Malapit na ang last trip papunta ng Binyan. Parang ikaw yun. Anyway, lamang pa rin naman in terms of gold dito ang Aurora. Ang ganda ng bawi nila, no? Doon sa dalawang team fight na isinet dito ng Smart Omega. Pero as long as kumpleto pa rin at lamang sa minion flow ang Omega,
pwede nilang samantalin ito kasi nga bukas yung top, bukas yung kill. Mega minions yung dala niya. Kahit hindi nila pansin yung action, alam ang yung wave nila eh. Oo, tsaka siguro, ano na lang dito, paunahan na lang din. As long as yun nga naaangat nila kasi pwede ulit gawin ito, yung ginawa niya kanina. Kaya na for si Antonio na nauwi. So, okay. Dumating na tayo sa point na gano'n nakatapang ng mga manlalaro natin na alam nila na nandoon sa specific area na yun pero hindi nila pinipilit na magkaroon ng invite. Ang ganda ng flow dito mapipili lang mag-react ang Aurora at pagkakataon ito para mag-burst ng Lord 20-minute mark at tayo enhance na Lord, ladies and gentlemen. Sobrang importante para sa Smart Omega at sa Aurora itong Lord na ito. Ay, nandun lang sa may long push ha. Sila gagawin na. Chaco, may nagmamadali yung kabayo! Oh my gosh! Ay! Napahaba yung highway! Highway extended! So nagamit guys yung mga ibang mga skills dito ng mga players ng Omega. Okay. Kinabahan ang MPL fans. Okay, maski ako kinakabahan na rin ako kung ano ba ang mga sunod na kaganapan dito 45. Nasa may bandang taas pa si Doming. Any moment na ba pwede siya punta rin ako. Naku, tinulungan nga kasi yung dito ha. Sila ni JB na nakita doon. Bit na pala meron mga immortality na nagdadating nila. Ay, mga players dito sa Aurora. Pero Omega, sabi nila, tara makipista. Pagkinahabol na nila ang mga players dito sa Omega. Pero di mo kahit nandun ka sa likod. Si Okir, meron pa yung passive. Pero si Antonio na mamamatay. Naku mo, pag-ibig sabay na di mo dyan pa ay makakakuha na naman ng kill. At apat ng members mula sa Omega ang tumumba. Kailangan umuwi ni Jack Mamba. Siya na lang natitira. Ang taas ng the timer. 38 para dito kay Joe. Ito na yung mga TikTok timers na sinasabi natin. At si Chakno lang, yung nandito. Si Kapitan Chakno, kuya lang ng Omega, ang nandito para dumepensa. Ang taas ng the timer. Kailangan salubungin ni Jack Mamba. Ito nagamit na rin yung Royce Pate. Sinasalubong na ni Jack Mamba. Napakakunat ng kabayo ito. At meron pang katapol dito sa Omega, nililig ko sa Hala, tinadala. Dito ka! Welcome ka sa barangay! Pero mawala dito ng ibon. Ay, hindi! Wala pala ibon! Wala. Mega tigla pa rito kay Demon Knight! Naku, hindi mo na-clear yung minion wave! Hindi mo na-clear yung iisang katapult! At unti-unti na kasi ni Side! Madedefensahan pa rin ni Job! Hindi pa tapos yung laban natin! Dahil makaka-double kill pa nga! PJ with a shutdown! Make it a triple kill! What was happened? Anong nangyari? Wow, grabe si Jack Mamba! Si Camp Jack! Dinala yung katapult dun sa gitna! At talagang napuruhan yung katapult nila maliit na buhay na lang ang natira! Uy, kailangan matang si Remy dito ako na pinagsasagot sa kanya! Bumabay tayo Kuya Burrito! Si Domin nandiyan na sa may bandang get in! Merong mga players sa side ng Omega! And the ball! At sa linggong ito, parang hindi